congratulations, Miss Jillian Ward. Panibagong role naman to, di ba? At panggabi naman. Pero for now, let's play a game. Name your favorite shows. So, magbibigay ako ng shows mo tapos. True This Late or Jillian Namamas Ko Po? True This Late. Kasi yun talaga po yung naging break ko. Panghapon din, di ba? True This Late o Daldalita? Hala. Pwede pong both. Isa lang eh. Isa lang. True This Late. True This Late o Luna Blanca? Torture po yung Luna Blanca. Nakaitim mo. Charcoal. Grabe. As in, pinipinturahan po nila yung buong katawan ko noon. Pero True This Late. True This Late or My BFF? True This Late. True This Late o Pur Señorita? Hala, kasama ko si Nay Regine doon. Ang galing mo rin doon. Sige, loyal po tayo kay True This Late sa ngayon. Pero sana makawork ko po ulit si Nanay Regine. Sa concert. Hello po, Nanay Rita. True This Late or Prima Donna? True This Late. True This Late or Abot Kamay? Abot Kamay na pala. My favorite show. Kasi Abot Kamay or My Ilonggo Girl? Wow! Well, syempre kailangan kong piliin po ito. Hindi, pero Special din kasi naman yun. Sobrang special po sa akin yung Abot Kamay kasi sobrang dami ko po naging kaibigan na pamilya ko na ngayon. Naging mga paring nanay at tatay ko talaga sila. Kahit po yung mga tawag po namin sa kanila, mga Apex Marites, ang mga ka-age ko, lahat po yun, naging best friend ko talaga. Kahit po yung mga leading men ko, talaga naging ka-close ko sila. Tsaka iba po yung iba po yung natutunan ko sa show na yung 2 years and a half po kasi feeling ko wala siyang katumbas. Pero sa ngayon, kasi nag-enjoy po ko sa My Ilonggo Girl. Rom-com, di ba? Rom-com po, sobrang gaan kasi. Tsaka naging star of the new gen ka sa Abot Kamay, kaya major rin talaga yun. Ito, yes, nag-trending yung Crazy in Love mo, no? Yung Beyonce. Can I just say na ang galing mo doon? Talagang it's all over the internet and TikTok, no? Thank you. Live kasi yung vocals mo and dancing. Yes. So, ayun nga po actually, kinabahan po ako nun ng sobra kasi nung araw po na yun hanggang ngayon meron po akong sipon. So parang masaya po ako sa performance, masaya ako nakapag-perform ako, pero deep inside feeling ko po meron pa ako mas may ibibigay pa, especially po doon sa aking pagkanta. So hopefully po soon hindi naman makabawi, pero siguro po makapag-perform pa po ulit and mapakita ko pa po yung mga kaya ko pa po gawin. Pero grabe live talaga. Salamat po. Tapos, may chance ba na maging regular ka sa ABS soon? Naku, sana po. Kaso nga lang po super busy po sa taping. Actually, matagal na rin po nila akong inaalok. Pero syempre kung wala pong taping, kung meron po free time, gusto ko po talaga kasi sobrang nasa heart ko po yung pag-perform. Yun nga po sabi ko po sa kanila kanina na hindi po alam ng mga tao to, pero sobrang love ko po ang music. Sobrang mahilig po ako sa mga artists. Mahilig po ako manood ng mga concerts. Mahilig po akong sumayaw at kumanta. Actually po, 2 years old pa lang ako. Sumasayaw at kumakanta po ako ng Michael Jackson songs. As in, ganun po ako kahilig sa music. So, sabi ko nga po, kung magkakaroon man po ng talagang chance po talaga, like a big break, I will give it my all kasi I really love performing. Ito last lang, if ever given na siya sa mag-concert ka, soon, name 3 singers or performers na gusto mong makakollab o maging guest. Pwede po more? Sure. Siyempre po una si Nanay Regine Velasquez. Actually po si Nanay Regine. Nung nag-work po kami sa Pur Señorita, lagi po kasi ako kumakanta po nun behind the scenes. Ito po talaga, promise. Hindi ko po makakalimutan. Sabi niya sa akin, you have a beautiful voice, keep on singing, don't stop. And lagi daw po ako makinig sa mga kanta sa radyo. Kasi doon daw po ako matututo. Tapos kumanta ako in the morning. First thing in the morning, kumanta daw po ako. So, ayun po, sobrang naka-engrage siya sa heart ko. Sabi ko, wow, si Nanay Regine. Ayan, si Tatay Ogie din po. Actually, ka-chat ko po siya. Sabi niya, if you need any help, i-message ko daw po siya. Ayan, si Tatay Ogie. Well, of course, ang ating magagaling na P-pop artist. Gusto ko po pa-experience working with the girl group. Vinny, ang galing nila.
SB19, na-meet ko po si Stel, super bait. And si Meme Vice ganda. Yes, at marami po. Gusto ko maka-work lahat given the chance. Grabe. We can't wait to see the new chapter. Yung era na ganun naman. Salamat po. Invite everyone. Thank you po. Ayan, sana manood po kayo ng My Ilonggo Girl. January 13 po yan. 9:35 PM po yan. Mondays to Thursdays po. Ito po ang goal lang talaga namin dito, mapakita sa inyo ang ganda ng Iloilo. So, sa mga Ilonggo po dyan, ayan, sana po ay matuwa kayo at maging proud po kayo sa inyong culture dahil napakaganda po ng Iloilo. And, ayun, ang goal lang po namin dito is magkaroon po kayo ng ngiti sa inyong mga mukha bago matulog. Thank you, Jillian. May mga, syempre sa social media may mga bali-balita na off-cam daw. Sweet kayo off-cam. So, kwento nyo naman, paano nyo na-break yung ice, yung ice sa isa't isa, and kumusta yung friendship nyo, partnership nyo? Ay, since talo po ako, mauna na lang ako. I think si Jillian po kasi, we both said to each other, you're fun. I mean, she's fun to be with. And it's something, it's a blessing to have someone fun to be with, to be partnered with. And she makes work not feel like work. It's like we're playing on a playground lang. Masaya lang talaga kami. And at first, nung sa Abot Kamay, I was, as Miko there, pasyente pa niya. Although parang makulit ako doon, hindi ko alam na in real life, makulit din si Jillian. And ako po kasi, pag nasa set, gusto ko good vibes lang. And grabe si Jillian, dami ding energy nito kahit mga madaling araw na energetic siya. So, off-cam daw, sweet tayo. Well, we're just getting to know each other and I think that's what's important, especially with the characters that we're doing. We're just genuine to one another and I think that's what's important. And yeah, masaya akong kasama ka. Ayan, ako naman po, paano na-break yung ice? So actually po, ano kasi ako, pag unang kilala ko sa tao, well, nakikipag-usap ako, pero mayroon din po akong parang tahimik side, na nahihiya ako ganyan. So, like sabi ko nga po sa mga interviews, he really makes it a point na talagang gusto niya po komportable ako. Tapos sabi niya na sa 24 oras, ayan, makipag-communicate pa daw po ako. So, yun ang natutunan ko sa kanya. Hindi kasi, kumbaga, dahil din po kay Michael, parang natutunan ko na medyo mas mawala pa yung pagiging mahihain ko. I mean, ang tagal ko na po artista pero may hiya pa rin po ako sa mga bago kong ka-work. So sabi niya, makipag-communicate ka naman, makipag-usap ka naman. May nagalit po siya pag dinire-replyan. Joke lang. Hindi, pero ayun po, magaan kasi po siyang ka-work. Tapos weirdly, kunwari po may sasabihin ako, yun din yung sasabihin niya at the same exact time. So parang, kumbaga nakakatuwa po na parang marami kaming similarities. So naka-help din po talaga yun na maging komportable po ako sa kanya or komportable kami sa isa't isa. And ilan sa mga secret na successful love team yung talagang nagkakasundo. Pero kaya yung question ko naman is, bigay naman kayo ng 3 best things you like about each other. Three best things. Ako, there's too many eh. Oh. Siguro let's start off with her heart. Jill is very kind-hearted. Actually, that's something you notice about her at first. Kasi po, if I may share lang, the first time I met Jill was actually on a TV guesting. Kasi same handler kami at the Kid. And I was on Mars for More. And to be someone with that level of an artist na talagang I was grateful because she gave me advice of what to do in the future when I'm on set, when I'm working with others. And yung advice na yun was true and talagang authentic and I appreciated it. Even her mom, si Tita, I was happy for that. And then nagkita pa kami sa daigay ng lola ko, nakapre ako doon. And masaya ako. Number 2 na to because she's very helpful. When we do scenes, kahit sino man kapartner niya, I think we can all say na ano talaga siya, magaan ka trabaho because she will support you. That's important po kasi minsan mahirapan ka. No? She's always there by my side and I really appreciate that, Jill. And number 3, the best thing I like about you siguro is how gay you are.
minsan kasi there's people na hindi mag-connect, maganon, but we always have mini games or pag nasa set kami, we like to play this game. Nung nag-showtime kami, sabi namin 3, 2, 1 to decide, and we continue doing it, and wala, it's just fun lang, and she's just always game. We play chess, yung naging bonding namin, and I think that was a good way to know each other, and yeah, but many things I can say about you, but those will be my top 3.